na hindi gumagalang sa mga kahalili ng Diyos. Gaya ng mga incheck, pero kayo'y mahuhulog sa impyerno. Lalong kasakit-sakit ang kahinatnan ninyong mga kondinado. Mamamatay kayo sa loob ng pagkakasala, mga lahing erehe. Kayo'y pinarurusahan na ng may kapal sa lupa pang ito sa pamamagitan ng mga kulungan at bilangguan. Ang mga magkakaanak, ang mga babae dapat lumayo sa inyo. Dapat kayong ipabitay na lahat ng makapangyarihan para huwag dumami ang binhi ni Satanas sa halaman ng may kapal. Sinabi ni Jesucristo, kung mayroon kayong isang masamang bahagi sa katawan na nag-uudyok sa pagkakasala, ay putulin ninyo, inyong itapon sa apoy. Si Ibarra ay di mapalagay. Lumingap sa kanyang paligid at humanap ng isang sulok, pero punong-puno ang simbahan. Ang Espiritu Santong Praile, dahil sa pagbabanggit na iyon ng mga salitang wala naman sa aklat, ay nalito at tumalon ng 3 salaysay at tinambisan ng pamali si Padre Damaso na humintong humingal dahil sa binitiwang mga pagmumura. Sino sa inyo mga makasalanang nakikinig sa akin ang makahihimod sa isang maralita at maruming pulubi? Sino? Sumagot at itaas ang kamay. Wala! Alam ko na! Tangi ang isang banal na kagaya ni Diego sa Alcala ang magkakagawa noon. Hinimod niya ang lahat ng kabulukan, samantalang sinabi sa isang humahanga kapatid na, ganito ang panggagamot sa may sakit na ito. O paglingap Kristiyano, o pagkahabag na walang katulad, o kabaitan ng mga kabaitan, o huwarang hindi mapaparisan, o paghalinang walang dungis. At sinunod ang isang mababang tala na pawang paghanga, sabay sa paghalukip-kip, pagtaas at pagbaban ng mga bisig na parang gustong lumipad o makagulat sa mga ibon. Bago namatay ay nagsalita siya ng wikang Latin kahit hindi marunong ng Latin. Manggagulat kayo, mga makasalanan! Kayo, kahit pa ninyo pinag-aralan ang Latin at kayo'y napapalo sa pag-aaral, ay hindi kayo magkapagsasalita ng Latin. Mamamatay kayong hindi ninyo masasalita. Ang pagsasalita ng wikang Latin ay isang biyaya ng may kapal, kaya't ang Iglesia ay nagsasalita ng wikang Latin. Ako may nagsasalita rin ng wikang Latin. At ano, may pagkakait ba ng Diyos ang kanyang ginigilaw na si Diego, ang ganoong saya? Maaari ba siyang mamatay? Maaari ba siyang mamatay ng hindi nagsasalita ng Latin? Hindi mangyayari kung gano'y hindi magiging matapat ang Diyos. Hindi sa Diyos, nagsasalita nga siya ng Latin at ang bagay na ito'y pinatutunayan ng mga manunulat ng panahong iyon. At tinapos niya ang kanyang pasimulang banggit sa bahaging mas pinahirapan sa sinipi sa isang dakilang manunulat kay Ginoong Sinibaldo Dimas. Binabati nga kita, marangal na Diego, na kapurihan ng ating korporasyon. Ikaw ay huwaran sa kabaitan, matimtimang may puri, mababang loob na may dangal, mapagkumbabang may kadakilaan, masunuring may katiningan, mahinahong may paghangad, kalabang may pagtapat, mabahaging may pagpapatawad, masambahing may budhi, mapanampalatayang may panata, mapaniwalaing may tapat sa loob, mapagtimping may pag-irog, kibong may lihim, mapagpaumanhing may pagtitiis, matapang na may takot, mapagpigil na may loob, mapangahas na may pagkawalang lingong likod, masunuring sumasailalim, mahiyaing may puri, masinob sa kanyang ari na may pagkamapawalang halaga, sanay na may kasapatan, maayos na may pinag-aralan, matalinong may katalasan, mahabaging may awa, maingat na may kahihiyan, mapaghiganting may katapangan, mamaralita dahil sa kasipagan, na may pagsang-ayon, bulagsak na may pagtitipid, masipag na may pagkapabaya, matipid na may mapagbigay, walang malay na may pagkaalam, mapagbago na may panuntunan, mapagkawalang bahala na may nasang matuto. Nilikha ka ng may kapal para magdamdam ng mga tibok na malinis na pag-ibig. Tulungan mo ako sa pag-awit ng iyong mga kadaklaan at pagtatampok sa pangalan mo sa mataas
pa kaysa mga bituin at mas maliwanag pa kaysa tunay na araw na umiikot sa iyong paanan. Tulungan ninyo ako. Hingin ninyo sa Diyos ang sapat na pukaw sa kalooban sa pamamagitan ng pagdarasal